Hello guys, this is Sir Lee mga kaibigan. Siguro nagtataka kung bakit nandito itong mga setup na to, itong mga pyesa na computer na to. Itong video na to ay rig rundown ng aking gaming setup. Rig Rundown 2020. Alam ko medyo late na to. Ngayon ko lang ipapakita sa inyo yung rig ko. Tingin ko, ngayong taon ko lang deserve ipakita sa inyo itong PC ko. Siyempre, pinagtatrabahuhan ko pa. Itong PC na to, hindi naman lahat ng bagay ibigay lang. Nakabayad na tayo dito sa PC na to. I-invest niya sa akin, tapos binayaran ko din sa kanya. Last year namin binili at binuo itong PC ko na to. So, thanks to Roger Hacker. Siya ang nag-invest ng PC ko. Last year, May 2019, nag-i-start na ako mag-stream. Hindi pala, nag-i-stream na talaga ako. Pero wala pa akong gaming PC na pang-stream. Meron akong laptop. Yung laptop ko na ginagamit for streaming, masyado nang napapagod at kailangan niya ng magpahinga. Yung laptop na yun, ginagamit ko for editing. Year 2015, bumili ako ng sarili kong PC. Ito yung PC na yun. Mababa lang siya since budget build yung ginawa namin dun sa PC na yun. Hindi niya kakayanin mag-stream. Humiling lang ako kay Roger Hacker ng monitor last year. Sabi ko sa kanya, boy, bili mo ako ng monitor kasi kailangan for editing. So ito yun. Ngayon lang ulit ako nakabili ng gaming PC na for streaming. Huwag na natin matagalin fan, dami kong sinabi. Simulan na natin itong rig rundown. Rig Rundown 2020. Siyempre, unahin natin itong monitor. Itong monitor na to ay Asus 27 inches na IPS. So, kaya gusto ko itong monitor na to kasi sa laptop lang ako nag-edit dati. Maliit lang yung monitor ng luma kong PC. Nagpabili ako sa kanya dati, monitor, pero binili niya itong PC ko. Binili namin itong Asus na 27 inches na IPS na Asus VZ27 yata or 29. So, manipis din itong monitor na to at magaan. Kinaganda nitong monitor na to is maganda yung kulay na nilalabas niya. Pag nag-edit kami ng video, syempre kinukulayan din namin yung mga video. So, kailangan maganda yung monitor mo. I mean, maganda yung labitaw ng kulay. So, ito yung binili namin. And then, binili niya na ako ng gaming PC. Motherboard. Itong motherboard natin, yung nakikita nyo, ito yung motherboard natin. Asus ROG Strix Z390 e-gaming. Itong motherboard na to ay capable for 9th gen na mga socket. Mga bakabagong processor ang. Kaya rin yan yung binili ko kasi bundle siya nitong i9 9900K. Yung processor yung utak ng ating computer. Nung panahon na binili namin itong PC ko, i9 yung pinakamataas nung time na yun. So ito yun, Intel i9 na unlock. Rig Rundown 2020. Bumili din kami ng RAM, memory. Dalawang 16 gig na RGB na G-Skills Trident Z. Hindi ko alam kung bakit RGB binili ko. Bumili din ako sa mga ilaw-ilaw dati. Bili kami ng dalawang RAM na 16 gig para 32 gig yung RAM ko for streaming. At hindi rin mahirapan yung PC mag-run ng mga iba't ibang application. Kasi the more na nagra-run ka ng mga application, mas kailangan mo ng maraming memory. Bago ako bumili ng mga gamit na to, inuna kong mag-upgrade ng video card dun sa luma kong PC. So ito yung upgrade ko sa luma kong PC, yung ROG Strix na GTX 1050 Ti. So binili ko to para dun sa luma kong PC. Kaya ako nagtataka kung bakit ito yung gamit kong video card dito sa PC na to. Dahil alam kong bottleneck to. Wala pa akong budget sa pampalit ko na video card. Mahigit isang taon na. Pansamantagal, ginamit ko tong 1050 Ti na ROG Strix dito sa PC ko na pang stream. Ito lang yung meron ako at ito lang yung kaya at compatible dito sa PC na to kahit na bottleneck siya. Ibig sabihin guys, nung bottleneck, hindi nagagamit ng full power yung video card mo or yung pyesa mo. Hindi rin mawawala yung case ng system unit. Techwear VXR na kulay itim. Hindi ko nga rin alam kung bakit kulay ito yung pinili ko. Kasi dati, nung gusto ko mag-build ng PC, gusto ko kulay puti. Biglaan din yung pagbili namin ng PC. Punta ako sa itim na setup. Ang power supply natin ay EVGA Supernova GT 750 na watts. Meron din tayong liquid cooling na Cooler Master Liquid na RGB. So, ayan, nakikita nyo ilaw-ilaw. Yan yung ating liquid cooling para hindi mag-overheat yung ating computer. Pero depende pa rin sa location
ng computer mo kung saan mo siya gagamitin. Siyempre, the more na mas malamig, the more na mas mababa ang temperature ng computer mo. Kasi siyempre, malamig yung location mo, yung mismo pinaglalagyan ng PC mo. Meron tayong mga hard drive. So, ang hard drive natin ay dalawa. Isang hard drive na Western Digital na 1TB at isang solid state na hard drive na 240GB. Tapos, 10 times faster nga daw. Sabi ni Patata. At syempre, natapos na tayo dito sa ating components ng ating system unit, yung case na bigay ko na sa inyo. Doon na tayo sa ating mga peripherals. Rig Rundown 2020. So, itong peripherals natin na to, share ko lang guys, na-receive ko to as a gift. Year 2019 nata or 2018. Ibinigay lang sa akin to as a gift ni Sir Mark Araiza. Shoutout sa iyo, Sir Mark. Itong HyperX Alloy Elite na RGB. 2 years na sa akin itong keyboard na to and it's still running pa rin. Capable pa rin for gaming. Siyempre, hindi pa rin siya sira. At maingat naman tayo sa mga gamit natin. Ito na yung next natin, itong Corsair Void Pro na wireless na RGB. I think binili ko siya 2 years ago din. Kaya ako bumili ng wireless kasi nasira yung HyperX Stinger ko dati. Ayoko na ng wired na headset kasi nga lagi akong malikot maglaro at laging nakahatak yung mga wires lalo na kapag headset. So bumili ako nitong wireless. Siyempre, yung mouse natin, wala yung mouse natin dito pero yung mouse na ginagamit ko is Logitech Prodigy na G102. Tagal ko na rin binili yun, I think 4 years or 3 years na ata sa akin yung mouse na yun. At kailangan ko na magpalit kasi minsan nasira na yung left click niya at nag-double click na siya minsan. Siyempre guys, kung merong mouse, meron ding mousepad. Ito yung unang sponsor na dumating, yung Bathala na mouse mat. Ayan, nakita nyo guys. Yan, Bathala ng mouse mat. Yan. Maraming salamat Bathala PH sa pagpapadala ng mouse mat and gaming chair dito sa buong Team Payaman North. Ayan, maraming salamat Bathala. Rig Rundown 2020. Meron pa pala. Ang ginagamit ko na webcam for streaming is Logitech C920. 2 taon ko nang ginagamit yung webcam na yun at okay pa rin naman siya and capable pa rin for streaming. Meron din tayo second monitor at di ko na nalagay dito yung second monitor natin kasi masyado na crowded. At yung second monitor natin is 24 inches na Samsung. Tapos nanghiram lang tayo ng mount. Maging portrait yung ating second monitor. Minsan kasi portrait, minsan landscape. Depende sa trip ko. Yung kinakain niyang space dun sa aking table. Kasi siguro mga ganito lang yung table. Ganito lang yung table ko. Siguro hanggang dito mula rito sa gaming rig na yan. Maliit lang yung table ko. Gusto ko lang naman i-share sa inyo yung rig ko, yung gaming setup ko. So dito na natin tatapusin tong 2019-2020 Rig Rundown by Sir Lee. Rig Rundown 2020. At syempre gusto ko na magpasalamat sa JDM kasi sa JDM namin binili itong mga gamit na to. At syempre powered by Roger Rocker mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo Roger Rocker sa pag-invest sa akin ng PC a year ago. At syempre, ito na. Buo na yung loob ko, i-share to sa inyo tong gaming setup. Huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, and subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-share niyo din itong video na to para mas masaya, di ba? Kaya dito lang yan sa youtube.com/LeeSipagan.